Dito naman po tayo sa paglantad nga po nitong tinaguriang Brave 18, no? Sila po ay humarap bago pa man sila nakaharap talaga sa Senado ay nung pagharap pa lang nila sa publiko talagang pinutakti na sila ng kaso ng mga individual na kanila pong dinamay sa kanilang mga aligasyon. Ano po ang mensahe din nito? Lalo na po ngayong panahon po ng kalayaan na may mga ganito pa rin po na talagang pinaninindigan. Kasi pwede namang, sabi nga ng iba, pwede namang tumahimik na lang kasi hindi basta-basta yung kanilang magiging kalaban, gobyerno. At napakaraming mga taga-gobyerno ang kanilang mga pinangalanan na di umano'y tumanggap ng maleta na may lamang pera. Tama yan, ano. Itong ating mga dating sundalo, yung 18 former soldiers o Brave 18 kung tawagin, ay mga taong nagsasakripisyo, okay? Ano sila, malaking nila na kapahamakan ang ginagawa nila, no? Na kalabanin at magsubong ng mga manualya, hindi lamang mga milyon-milyon, kundi mga bilyon-bilyong pera na ninanakaw sa taong bayan. So dapat, pinaparangalan pa nga sila Dahil nga yung ginagawa nila na yan ay malaking kapahamakan sa kanila at sa kanilang pamilya. Wala silang mapapala dyan So ganyan din sa amin, sa United People's Initiative, kami mga retired na. Dapat nananahimik na lang kami, nag-aalaga ng apo. Pero bakit? Kasi mahal natin ang ating bayan. Nakikita natin nagdurusa yung ating mga kababayan, marami naghihirap. Tapos maraming mga nananamantala, maraming nagpapayaman. Maski ngayon may crisis, mataas lahat ng bilihin. Pero yung mga mayaman, lalong nagpapayaman, lalong lumalaki ang pera nila pagka ganitong may crisis dahil nananamantala sila. Ngayon, itong mga sundalo natin at yung mga iba pa na lumalabas para kundinahin to ay imbes na palakpakan o parangalan ay lalong kinukondina. Lalong-lala siyempre ng mga taong kanilang sinasangkot sa matinding korupsyon ito. Yun ang masakit dito. Ano nangyari sa ating bayan. Opo. At sa inyo pong post sa social media, nabasa ko po na maliban dito sa tinaguriang Brave 18, meron pang lalabas na tinagurian nyo rin pong Fearless 14, tapos meron pang Valiant 7. Ano po itong detalye nito, General? Itong mga Fearless 14 sa Valiant 7, mga kasamahan din nila ito, yung Brave 18, Sila lahat ay mga naging security o yung mga personal assistants o office assistants ni dating Congressman Saldico. Kaya maraming nalalaman nito mga ito, okay? Dahil sila mismo Sila yung VIP security, sila yung driver, sila yung protector, sila yung inutusan na magdala ng mga mali-malitang pera na yan. So personal experience, personal testimony na sila talaga ang nagdala ng mga pera na yan kung kani-kanino mga tao, matataas na politiko. Opo. Sa nakalipas po na pagdinig sa paksyon po ni Senador Gatchalian ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo, kinwestiyon po yung kredibilidad nitong tinaguriang Brave 18. And kabilang po doon yung kanilang pagkaka-discharge daw po sa Armed Forces of the Philippines, dishonorably discharged daw po ito. Meron po ba kayong informasyon? Kasi nga, pangit kasi pakinggan yung dishonorably discharged dahil nag-awol. Di natin alam anong pinaka nasa likod ng kanyang pag-aawol. Baka merong mas malalim pa nito. Yung katagalang talaga na dishonorably discharged yung pangit. Pero ano ang malalim na impormasyon nyo pong alam, if meron man po, ukol nga po dito sa mga sundalo, dating sundalo na ito, General? Okay, yung sa dishonorable discharge sa Armed Forces, marami mga dahilan yan. Isa nga dyan, sabi mo, yung awol, di ba? Ngayon, yung awol, bakit nag-aawol ang isang sundalo? Okay? Yung nangyari dyan, sa iba sa kanila,
mayroong mga family problem, di ba? Nagkasakit yung mga anak o yung may mga gulo-gulo sa pamilya. So, sa mga bagay na gano'n, hindi na sila bumabalik sa kanilang mga unit. So, awol yun. Meron din yan yung mga nag-aawol. Bakit? Meron mga abusadong mga opisyal, may mga abusadong commander. So, imbes na mapahamak sila o makapatay sila, ay nag-aawol na lamang sila. Ngayon, sabihin na natin nag-aawol sila o dishonorable discharge sila. Sa ginagawa nila ngayon, parang redemption to sa kanila na may magawa sila ng tama sa bayan. Kung may nagawa man silang mali nung nakaraan, serbisyo nila, ay ito parang, ang tawag ito, redemption o parang kinaklaro nila o nililinis nila ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng paglantad o siwalat ng mga maanumalyang mga korupsyon na ito na naghahatid sila ng mga bilyon-bilyon mga pera sa kung kani-kanino. So, redemption sa kanila yon. So, dapat po nga, ang sabi ko, palakpakan natin sila o parangalan o purihin sila sa ginagawa nilang ito dahil wala naman silang mapapala dyan eh. Pinapahamak pa nga nilang pamilya nila. Bakit nila ginagawa yon? Dahil sa tingin nila, dapat nilang gawin yon para makatulong sa taong bayan. Yun ang tumpak doon. Opo. Sir, meron din ako nabasa na malimit daw kinukuha ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno bilang mga security ay dati pong mga sundalo. Narinig ako, paborito nila dati ding mga Marines. Ito po ba'y may katotohanan? Totoo yun, dahil kung kukuha ka rin lang ng mga security, ay yung may background na, hindi lamang may training, kundi may experience na sa armed forces. Kasi kailangan kasi dyan ay disiplina, okay? May disiplina, may paninindigan, merong sariling decision making. So dapat importante yon. Train sila, mga sundalo, sumusunod sila, at saka meron silang prinsipyo. Yung maganda doon. Kaya kinukuha sila na mga security. Opo, natanong ko po yan, General, kasi baka may mga nagpapaka-epokrito dyan na tinutuligsa itong mga dating sundalo. Karamihan ay dating Marines. Sila din naman pala, may kumukuha din ng mga dati ring mga sundalo po, General. Yan ang nangyayari doon eh. Tinutulog siya nila dahil apektado sila sa testimonya nila. Pero kung titingnan mo, sila rin ay may mga security rin na mga dating, hindi lamang dating armed forces, dating sundalo, kundi mga active service na sundalo. Yan ang masaklap doon. Opo. Sir, dito po sa paglantad ng dagdag pa, ano po kaya ang nag-udyok sa kanila? Alam na, nabanggit ko nga kanina, gobyerno, yung kanilang, kumbaga, sumatotal gobyerno po, yung kanilang magiging kalaban dahil po sa mga personalidad na kanila pong sinawalat nung Brave 18. At bakit kaya ngayon lang sila lalantad sa hinarap? Okay, ganito yan eh. Bakit lumantad itong Brave 18? Okay? Dahil nakita nila ang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa, nakasamahan din nila dati. Okay? So, tinutulungan nila at kinoconfirm nila yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, bakit lumantad si Gutesa? Diba? Wala namang nakudyok sa kanya lumantad. Nakita lang niya, nalaman pala niya na galing pala sa korupsyon, galing pala sa pera ng taong bayan, yung mga dinadala nilang dinideliver ng mga pera. Kaya kusang loob siyang lumantad para isiwalat itong mga korupsyon na ito. So ganun din, itong ating Fearless 14. Nakita nila na itong mga Brave 18 at saka si Sergeant Gutesa ay lumantad na at sinasiwalat na nga itong mga pagde-deliver nila ng mali-malitang mga pera. So ganyan din, tinutulungan nila bilang mga dating sundalo, merong paninindigan, meron silang prinsipyo na ilahad ang nalalaman nila para makatulong sa taong bayan. Ganun lang yon. Wala silang hinihinging pabor, wala silang hinihinging kapalit ng mga testimonya niyan. Ganyan ang dapat na mga sundalo. At Opo. ganyan ang mga sundalo. Tapat. Opo. At sa nakikita nyo po, handa na rin ba itong mga lalantad pa na makasuhan, kagaya po ng hinarap din ng tinaguriang Brave 18 po, General? Pagka lumantad sila at gawin nila yung sinasabi nilang gagawin nila ay nangangulugan na handa sila na makasuhan. Okay?
So, yun ang kapalit niyan eh, di ba? Gigipitin ka, tatakutin ka, kakasuhan ka, arestuhan ka, tulad sa akin, di ba? So, inaresto ako, kinasuhan, yan. Pero hindi tayo patitinag, hindi tayo matatakot sa mga ginagawa natin dahil alam natin tayo ang nasa katotohanan, tayo ang nagsasabi ng totoo. Dapat hindi tayo titigil dito sa ginagawa natin. Tulad niya mga Brave 18, Fearless 14, sa Valiant 7. Opo. Dapat tuloy-tuloy sila. General, gaano po kalawak, kadetalyado, kalaki ang hawak na mga ebidensya nito pong mga dating sundalo na ito para mapatunayan na may maling ginawa yung ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Kasi ang sabi nga ng Malacanang, puro hearsay lamang po. Wala daw matibay na mga ebidensya. Yung mga larawan, madali lang naman magkaroon ng gano'n. Ano pa ang kailangan ng mga ebidensya? Yun, nakukulangan sila. Kaya pinapasinungalingan nila yung mga nababanggit na mga dating sundalo po, General. Okay, wala akong personal na nalalaman, pero base doon sa sinasabi ni Attorney Levy Baligod, of course may mga pictures sila, may mga videos sila na hindi pa nila inilalabas, di ba? Tapos itong mga testimonya ng mga sundalong ito o dating sundalo ay kino-corroborate o ibig sabihin tunayan nila o parang sinasabi ng totoo yung sinasabi ni dating Congressman Saldico kung saan meron din siyang paglalahad. So ito ay corroboration ng mga witnesses at ng testimony ng mga witnesses. Okay? Ngayon, ang sinasabi rin ni Attorney Baligod, itong susod ng Fearless 14, mas malaki, mas marami silang nalalaman dahil mas matagal silang nagsilbi kay Saldico kaysa ditong naunang Brave 18 na ito. So expect natin na mas marami silang isisiwalat na hindi pa sinisiwalat nung Brave 18. Opo. General, si Jade po ulit ito. Yung banta daw sa Senado ay may kinalaman daw itong mga dating sundalo, itong Brave 18. Ano po yung masasabi po ninyo? Dahil nga pinagkukunan nila ng intel report mula po sa NBI. Papaano ho ba ang proseso pag-validate ng isang intel report o kung may banta ba ang isang ang lugar tulad na po dito sa kaso ng Senado? Paano yung magti-threaten? Pag yung mag-threat yung mga sundalo na yun, nagtatago nga yung mga yan. Diba? So wala namang mga baril. Pupunta dyan sila dyan sa Senado na, di ba, inaharang sila. Sine-check kung anong dala nila. Wala man dala. Maski na ballpen, wala man silang dala. Wala man kutsilyo. So ito ay mukhang gawa-gawa lamang para, para mapigilan sila. Yun lamang ang interpretasyon dito. Ayaw nilang magtestimonya itong mga ito. Kaya ginagawa nila ng dahilan o yung mga senaryo na threat mismo itong mga 18 na ito o yung mga 14. Kaya hindi sila dapat pumunta dyan sa Senado. Ganun lamang yun. Opo, kayo, matagal na po kayo sa militar. Dapat bang pagkatiwalaan o matibay bang batayan yung mga intel report mula sa NBI o kailangan pong i-validate pa yan ng AFP o ng PNP? Ano po yung tama po dyan na General? Tama yan. Yung mga intelligence reports yan di ba? Lalo pa involving national security o public safety, binavalidate yan. Binavalidate yan ng ating mga armed services, yung mga police, yung armed forces, di ba? May mga intelligence agencies dyan. Binavalidate na maigi yan. May mga NICA, may mga NSA. So, hindi yan basta ganoon. So, mukhang hindi nga validated Mukhang raw information yan. Parang, chismis, kumbaga, dahil wala namang validation. Opo, kasi mismong si Senate President Alan Peter Cayetano ay duda po doon sa intel report pula sa NBI, considering na sila nga daw yung nagsimula ng gulo dyan sa Senado kamakailan. Tama yun, yung NBI naman talagang lumalabas na threat sa public safety. Dahil bakit sila yung nagpupwersa na pumasok dyan, di ba? May pamamaraan naman para maka-aresto di ba?
Bakit sila, meron silang mga covert operations diyan sa GSAS na ganyan, parang may mga palihim na mga operation. Tapos naka-civilian sila, may mga habang mga baril. Threat to public safety yun. Lalo't maraming tao dyan na naman nagrarally, mga nagpo-protesta. Tapos maraming nakamahabang baril na naka-civilian. Dapat hindi nila ginagawa yun. Kung gusto nilang arestuhin, madali namang arestuhin yun eh. Bakit kung saan maraming tao, kung saan may sesyon, doon pa sila mga aresto. Ganon. So, at saka may pulis naman eh. Pulis, uniformado, pwede naman sila ang mag-aresto eh. Bakit sila nagpupumilit dyan? May senaryo sila, kaya ganon. Opo. May idea ho ba kayo, General, kailan magpapakita o lalabas po itong dagdag na 14 ex-soldiers at ito pang mga 7 na dagdag para tumistigo laban nga doon sa mga sangkot sa flood control anomaly? Itong Fearless 14, ito yung additional na mga witnesses o whistleblowers na mga nagdala ng mga maleta. Sabi ni Atty. Baligod ay handang-handa sila na lumantad. Unfortunately dyan, may mga away-away dyan sa Senado. Alam naman natin na dalawang Blue Ribbon Committee, merong acting Senate President, merong incumbent Senate President, magulo. So anytime na patawag sila nung sino man dyan, whether yung incumbent o whether yung challenger na Blue Ribbon Committees, ay handa daw yung mga sundalo na yan para tumistigo. Anytime. Opo. Ang tanong kasi ng ilan sa ating mga kababayan, papaano yan na ngayon, may banta daw nga ng ang Senado, tapos parang bakit kailangan pa i-lockdown at bakit pa naka-work from home yung mga empleyado ng Senado. Papaano na matutuloy yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa kampo po ng Cayetano Block? Obviously, yun nga sinasabi ko ayaw nilang marinig yung testimonya ng Brave 18 na yan, at saka yung Fearless 14, at saka yung may pangatlo pa na batch, Valiant 7. Ayaw talaga nilang lumantad sila, ayaw nilang silang magsalita dyan sa Senado, dyan sa Blue Ribbon Committee dahil maraming tatamaan sa kanila. Yun lamang yun ang ibig sabihin nun. Opo. At itong ipinapakita po ng Brave 18 at sa marami pa pong lalabas ay patunay na kailangan magsakripisyo para maging malaya tayo mula sa mga korap na mga leader at ng mga nagtraidor sa ating bansa. General. Tama yan, So dapat tayo mga taong bayan magsama-sama para marinig tayo at kumaksyon ang gobyerno. Kailangan talagang mapanagot. Sino ba yung mga yan? Mag-iisang taon na eh. Wala pang nakukulong na congressman, senador. Wala pang nakukulong na dyan sa Malacanang. So yun ang inaantay ng mga tao. Dapat mapanagot talaga sila sa matinding korupsyon na ito. So kung sama-sama tayo, paniwalaan natin yung testimonya, dinggin, imbestigahan yung sinasabi ng mga Brave 18 na yan at ang iba mga witnesses at ipakulong. Bawiin yung mga ninakaw nila. Yun ang gusto ng taong bayan. Opo. Ang grupo ho ba ninyo, General, may mga activities po ngayong araw na ito, kaugnay nga po ng pagdiriwang natin ng Independence Day? Meron kaming pagtitipon dyan sa Liwasang Bonifacio ngayong alas 2. So, inibitahan natin yung ating mga kababayan na makisama, makisali at mag-attend dyan sa pagdiriwang na yan. Alright. General, maraming salamat po sa inyo pong oras at Happy Independence Day po sa inyo. Happy Independence. Maraming salamat din sa inyo, Jade, Admar. Ayun po mga kababayan. Mabuhay kayo. Yes po, maraming salamat. Si Retired General Romeo Poquiz ng Philippine Air Force ang ating nakasama. Napakinggan po ngayong umaga kaugnay nga po ng pagdiriwang po natin ng Araw ng Kasarinlan.